Ano ba ang gusto niyong malaman sa hinaharap? Ano ang gusto niyong makita? O malaman? May naitutulong ba naman ito kung sakasakaling makita niyo o malaman niyo? Kayo ba'y naniniwala sa mga hula? Sa prediksyon? Sa mga pangitain? Mga panaginip? O mga bagay-bagay na kakaibang nangyayari sa inyong buhay? Sa inyong mga anak, sa inyong asawa, sa inyong mga kamag-anak, o maging sa mga taong nasa inyong paligid. Kung ganito ang inyong paniniwala o pananaw, pues, ito ang ating pag-uusapan. Ito po ang inyong kahuntahan, Kuya Clerby po. Bago tayo magsimula sa ating paksa, nais kong ibahagi o ipaalam sa inyo na meron kayong 3 katanungan para sa inyong hinaharap. Sa madaling salita doon sa mga taong gustong magpahula. 3 po, 3 katanungan. Huwag kayong mag-alala, libre po ito, walang bayad. Basta ba mag-subscribe at basahin ng buo ang ating paksa, at kung nagustuhan ninyo, i-like nyo rin. Tapos pindutin nyo yung bell para ma-notify kayo kung meron tayong bagong paksa. At syempre, pinakamahalaga, yung comment. Yan, dyan nyo isusulat o ilalagay yung inyong mga katanungan. Remember, 3 lang uli 3 lang. At maaaring dito ko na rin ito sagutin. Kung medyo personal naman ang inyong mga katanungan, maaari natin itong sagutin sa ibang paraan, kagaya ng telepono, o kaya ay sa video chat, at marami pang iba, maraming paraan. Kaya, ang ating paksa ay tungkol sa hula o mga prediksyon. Ano bang kahulugan nito? Bakit merong ganito? Mahalaga ba ito sa inyong buhay? Nakakatulong ba naman ito? O baka naman nakakapagbigay lamang ng kalituhan sa ating mga kaisipan? Sa totoo lang, marami ang naniniwala sa hula. Meron nga akong kakilala halos araw-araw nagpapahula. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Tila walang nangyayari. Marami ring tao ang hindi naniniwala sa hula. Wala raw itong saysay. Katang-isip lamang daw ito o gawa-gawa lamang ng mga nanguhula. Hindi raw totoo. Tulad ng kaibigan ko. Ang tawag ko sa kanya si Pilosopong Tasyo. Naku, talagang kontra. Basta sinabi ko tungkol sa hula, hindi raw totoo. Talagang kontrang-kontra, parang galit na galit nga pagka sinasabi ko yung tungkol sa hula. Pero alam niyo ba, hindi bibitaw sa akin yon hanggang hindi siya nakakapagpahula. Nakakalito, no? Isipin nyo, galit na galit, pero gusto naman magpahula. Pues, tatalakayin natin ngayon ang mga pamamaraan o paano ginagawa ang panguhula. Umpisahan natin dito sa paborito ko. Ito yung tarot card. Yan ang karamihan ginagamit ng mga psychic tarot card. May 2 kasi dito. Alam niyo ba na iba-iba ang mga retrato nakalagay dito? At bawat retrato
ay may iba-ibang kahulugan. Dito nila binabasa kung ano ang mangyayari sa iyo sa hinaharap. Madali lang ito matutuhan. May aklat kasi nito o libro na mamibili nyo sa mga bookstore. Kapag natutunan nyo yon o nabasa nyo, pwede na kayong manghula kasi alam nyo na kung anong ibig sabihin ng kagaya nito, ibig sabihin nito. Meron pang ibang ginagamit na card. Ito naman yung tinatawag na death card. Ito yung ginagamit sa mga sugal, sa pusoy, sa tongit. Ito. Yan ang ginagamit. Ngayon, kaibang panghula dito. Hindi ito kagaya ng tarot card. Dito, mga numero eh. At bawat numero ay may ibig sabihin. Sa totoo lang, kailangan pagka kayo nanguhula ng ganito, marunong kayo sa numerology. Kailangan alam nyo ibig sabihin ng bawat numero. At bawat numero ay may iba-ibang ibig sabihin. Kagaya for example ng 5. Ano ba ibig sabihin nito? Well, sa madaling salita, ito yung numerong may hindi magandang ibig sabihin. Kung kayo numero 5, pinanganak sa numero 5, kadalasan matikas ang inyong ulo. Palaaway at palagawa ng hindi maganda. So, totoo nga mag-survey kayo kung saan matatagpuan yung mga pinanganak sa numero 5. Ano ba yung mga numero 5? Yung bang ganun, April 5, October 23, yan, 5 po bilang doon. Kadalasan matatagpuan to sa mga kulungan. O karamihan doon, nandun. O kaya, marami rin ito sa Senado at sa Kongreso. Yan ang death card na ginagamit ng mga nanguhula. Ano pa ba? Wala tayo nito. Bumuwastra ko na lang. Ito yung tinatawag na pendulum. Pendulum. Ito yung ginagamit noong unang panahon ng mga psychiatrist upang malaman nila kung anong niloloob o anong nasa isipan, ano ang lihim ng mga ginagamot nila. Ewan ko, sabi nila ginagamit pa raw ito. Ito yung ginagamit para mahipnotize mo yung taong gusto nilang malaman kung ano ang meron at paano nila ito magagamot. Ang pendulum, ito yung nakakapagsabi ng saan, anong lugar, sino gumawa, paano ginawa. Nalalaman dito pagka pinendulum. Usually, kasi minsan sumasagot to yes or no lang. At saka, ginagamit din to ng ibang mga loko. Ginagamit nila sa paghihipnotismo. Pero actually, noong unang panahon, ito laging ginagamit. Pendulum, ginagamit ng mga sinaunang manghuhula noong mga psychic na kadalasan nagkakatotoo. Very powerful. Kasi dito kasama yung subconscious at subconscious ng ginulaan. Andun, nakatutok yun. Nakakonsentrate. Kaya nalalaman nila. Bueno, ano na pa? Yung numerology naman. Pagpalakayin natin to. Yan namang numerology, nanguhula sila sa, for example, yung pinanganak. Yung personal number mo. At meron ding destiny number. Halimbawa, ay pinanganak ka sa June 11. Ang personal number mo ay 2.
1 plus 1. Yan daw dos, medyo pinakamagandang number daw yan sa numerology. Karamihan daw dyan, mga sikat na tao, mga tanyag, mga mabubuting tao, mga dakila. At marami yan. Maraming mga pinanganak na dos ang talaga namang mga magagaling. Isa na dyan si Michael Jackson. Pinanganak yun ng August 29. Kaya ang kanyang personal number ay 2. Talaga namang napakagaling nun. At marami pang iba. Kahit niya si dating Pangulong Ferdinand Marcos, dos din yun. September 11. Magaling din. Dakila. Marami pang numero. Kagaya nung halimbawa 7. Ibig sabihin nun yung tao na yun nalulugod o nalululong sa spiritual na gawain. O yun namang 6, halimbawa, ito, mga simpleng kahulugan ng 6 ay travelers. Yung mahilig mag-travel. Kaya kapag halimbawa March 6 ang birthday mo, o March 6 ang birthday ng tao na yun, kadalasan nun, matatagpuan mo sa ibang bansa. Ako, marami yan. Talaga naman. Ano ba? 4. Nako. Itong 4, ito yung pinakamalungkot na numero. Malungkot daw yan. Marami nga may sakit yan, yung sakit sa kalungkutan. Kahit masaya, malungkot pa rin sila. At totoo nga yan, karamihan dyan, hindi nag-a-attend ng mga party. So, gusto nila, malungkot lang sila. Masaya na nga, nagtatawa siya, malungkot pa rin. Yan yung mga taong sinilang sa 4 o 4. Bueno, sa pamparaan, ito naman yung bolang kristal. Nako. Siguro wala na kayo nakikitang manghuhulang gumagamit ng bolang kristal. Pero ng mga 50s, meron pang gumagamit niyan. 60s, meron pa. Sa ngayon naging advanced na ang mga manghuhula. Usually, tarot card na ginagamit lahat. Iba pang paraan. Pero yung bolang kristal, hindi ko na nakikita ginagamit nila. Sa totoo lang, yung bolang kristal, yan ang pinakamahirap na paraan ng panghuhula. Bakit ka mo? Ay, kailangan dyan mag-concentrate ka. Kailangan dyan mataas ang level ng iyong subconscious para ma-create mo at makita mo yung hinaharap. At totoo nga ginagamit yan ni Nostradamus, yung dakilang manghuhula. Binabasa niya sa bolang kristal kung anong mga mangyayari. Kaya nga lang, wala petsa doon at walang taon. Kaya, basta mangyayari, makikita niya doon. Meron ako kakilala bata pa ako nun. Wala na rin siya ngayon matagal nang naglakbay. Makikita ko talaga kung paano niya gawin. Gaano siya, pinagpapawisan talaga pagka ginagawa niya, talagang sobrang concentrate. Ngayon, kapag yung gumagawa nun, simple lang, nakatayo lang kayo para hindi ko totoo yun. Kailangan kasi yung matinding konsentrasyon para magamit yung bolang kristal. Ano naman ang susunod? Ito. Ito naman yung mga may kinalaman sa mga tawag dito, Oriental horoscope. Ito yung mga nagpupungsoy, yung mga Chinese. Ako, mahusay, pungsoy. Like that. Nako, marami yung gumagawa yan dito sa atin. Naturuan na magpungsoy, pungsoy expert na kagad. At ang mahal pa maningil, napakamahal kasi niyang pagpupungsoy. Pupungsoy mo yung bahay, loob ng bahay mo. Nako, medyo mahal yun. At siyempre kasama ni panghuhula dyan, ginagamitan nila ng Oriental horoscope o yung tinatawag na yung, alam niyo ba yung Year of the Pig, Year of the Dog,
Year of the Tiger. Yan, marami yung aklat niyan. Mababasa nyo. At matututunan nyo kung ano ibig sabihin ng mga yun. At doon sila kumukuha sa mga librong yan. Yung mga tungkol sa pungsoy, mababasa nyo rin. Marami sumulat ng mga inchik niyan. Sinulat nila yan. At tapos in English nung iba. At mabibili rin niya sa mga bookstore. Lalo na sa mga Chinese bookstore. Naku, marami yan. Medyo may kamahalan nga lang. Parang tarot card. Mahal kasi ito eh. Dati, desk card ginagamit ko eh. Hindi ako makabili ng tarot card dun. Mahal. Kaya, ipigilan ako gumamit ng desk card. Ngayon ang susunod naman, yung tinatawag na palm reading. Ito naman, babasahin yung mga guhit mo sa palad. No? Doon makikita kung anong nangyari sa iyo o ano ang mangyayari sa iyo. Halimbawa, may guhit ka dito sa gitna. Nako, ang sabi nila, yan daw marriage line. At kapag ka wala ka raw niyan, nako, malabo ka na makapag-asawa. Hindi mo na matitikman ang pagmamahal ng iyong kapwa. O, ibig sabihin ng partner, ha? Ay, marami ho. Hindi ko nga dati 40 ko rin yan eh. Kasi nga, hindi pa ako gumagamit. Hindi ko pa alam may ibang paraan na panghula. Hindi ko pa napag-aaralan. May nagturo sa akin tungkol sa palad. Pinaral ko rin yan. Kaya lang, nung mga bandang medyo tumatanda na tayo, lumabo na rin yung hindi ko na nakikita ibang guhit. Lumalapas ako, sabi ko, ang hirap nito, hindi ko na napapansin. Kasi maliliit na yung guhit eh. Kaya, inag-iba na lang ako, hindi ko na ginawa yung palm reading. Ang susunod naman ito, mabigat to. Ito yung aura reading. Ano ba yung aura reading? Teka, bago natin sabi ko ano yung aura reading. Nakakita na ba kayo nung halimbawa ng larawan ni Hesus Kristo, ni Jesus Christ? Di ba sa ulo niya merong bilog? Yun yung aura. Pero yan naging ganun kasi yan mga katang-isip noong mga sinaunang mga artist. Kaya dito lang inilagay sa ulo yung aura. Pero ang totoo, ang aura ay buong katawan. May aura ang buong katawan natin. At yung aura, pinag-aaralan yan. Pinag-aaralan kung paano basahin ang mga aura. May kahirapan nga lang dahil kailangan din niya ng konsentrasyon. Pero totoo, hindi naman masyado mahirap eh. Kung may tiyaga ka lang, mababasa mo aura ng tao. Kaya lang, kailangan para maging perfecto ka, kailangan lagi-lagi mong papraktisin ito at pag-aaralan. Halimbawa, marami kasing kulay ang aura. Halimbawa ang aura mo ay kulay pula. Naku, simpleng kahulugan. Galit ka! Ganun yung aura mo, galit. Kulay pula. Ngayon naman, halimbawa hindi na pula, lumabnaw, naging pink. Naku, medyo delikado yun pag may pink. Ibig sabihin nun may sakit ka o may dinaramdam kang karamdaman. Kapag naman matingkad na pink, in love ka raw. Yun daw ang ibig sabihin nun. Ano pa ba? Yung blue, yan. Kasi maraming kulay Yung blue, naku, yan ang pinaka-the best na kulay. Kulay blue. Alam mo ba, kapag ang tao ay kulay blue ang aura, siya ay nasa estado ng kabaitan, mabuti. Karamihan dyan yung mga may blue aura mga doktor. Yung mga pilantropo. Yung mga blue aura niyan. Tulong lang kasi ng tulong. Napakababait na mga tao yan. Ngayon yung doktor dati blue tingin. Ang tingin ko ngayon iba na. Ang dami na rin kasing doktor na medyo salbahe, no?
mahal sumingil, hindi ka gagamutin kapag wala kang pera. Ay, talaga naman. Bagay, pinaghirapan naman nila yun, ginastusan nila. Ngayon, ang kasunod naman ay mind reading. Ito naman yung pagpapasa ng isip. Pare ikaw nakatingin ako sa'yo. Akala mo nakatingin lang ako sa'yo. Hindi mo alam, binabasa ko yung isip mo. Medyo may kahirapan to. At mahirap pag-aralan. Kadalasan nga mga mistiko lamang nakakagawa nito. Yung mga psychic, hindi na ito kaya. Mga pungso, hindi nila kaya. Kaya mga mistiko, kaya nakakapagpasa sila ng aura na matindi. Talagang walang sablay. Kaya pag sinabi niyang, ikaw masama, sigurado yun. Yan ang aura reading. Ako'y pinag-aralan ko rin yan Medyo ilang taong ko rin pinag-aralan. Medyo mahirap talaga. Kailangan practice ka rin ng practice niyan. Talagang lagi. Minsan nga napagkakamalan ako Bakit daw ko nakatingin sa kanya? Nung medyo bata-bata pa ako. Sabi sa akin nagagandahan ka ba sa akin? At nakatingin ka? Hindi ata talaga. Binabata ko yung kanyang aura. Pero walang ibang rason yun. Kaya ako siya tinitignan, maliban doon. Pero hindi naman niya alam, nagagalit sa akin. Sinampal pa nga ako Ano, asama ako rin tumingin. Titig na titig ako. Titig na titig ako sa kanya. Akala niya, siya tinitignan ko talaga. Hindi niya alam yung aura niya yung binabasa ko. Ang hirap pa, hindi ko pa talaga mabasa kasi nga, nag-uumpisa pa lang ako doon. Hirap basahin. Napag-aaralan din nga rin yan, pero kailangan turuan ka. Hindi basta babasahin mo lang. Hindi ganun. Merong tao magtuturo sa'yo para malaman mo yan. Next, naku, ito yung body language. Yung body language, marami nakakalam niya. Kahit nga lang hindi psychic o hindi manghuhula, nagagawa yan, body language. Yun yung kaibigan ko, sabi niya, tira mo, babasahin ko yan. Gumaganon-ganon daw yung kamay. Berde yan. Anong berde? Bading yan, bakla. Ang talaga mo, nung dumapit kami, tinanong ko, bakla nga talaga. Pero lalaki pag nakita mo. Nabasa niya lang sa body. Nagpaturo ako. Inaral ko rin. Pero hindi ako ibig sabihin nahulog ng gusto dyan. Kasi nga marami rin palpak Akala mo may galit, hindi naman pala. Akala ko mabait, hindi naman pala. Pero mga sablay, marami. Pero marami rin totoo. Marami rin nangyayaring sinasabi ko na ganon. Ito naman isa pa. Ito yung mga matatanda ginagawa ito. Tsaka yung mga nagbimina. Ako, ito yung ginagamit nila, yung dowsing. Wala kasi tayo nun Ito yung isang instrumento na mahabang ganon, minsan gawa sa bakal, o iba pa. Ako, gumawa ko niyan, kahoy lang. Mahabang kahoy, nagyan ko ng ganon. Kaya ginamit ko yung dowsing. Alam nyo ba kung paano ito gamitin? Ito naman yung, maghahanap ka ng tubig o mga ginto. Ayan, hahanap yan. Ituturo sa inyo kung saan yung ginto. O kaya, saan yung bakal. O kaya, yung nawawala, hahanapin niya. Kailangan din open-minded ka rin. Nakabukas sa yung conscious mind o subconscious mind. Kapag ginagamit mo yan, sumusunod talaga. Makikita mo, talagang gumagalaw. Yung una hindi ako naniniwala Pero nung makita ko yung kaibigan kong nagdadowsing, mahal nga bayad sa kanya Siguro mga pinakamababa. Noong pa ito mga 5,000. Noong pa. Sabi niya, meron daw siyang kliyente sa probinsya. Ay, yung ginawa. Sasama raw ako. Kaya ginawa ko naman, sige,
Kasama ako sa'yo. Papanoorin ko eh. Hindi nga kasi ako naniniwala. Naku, dumating kami doon. Nakita ko paano niya gawin. Talaga namang sumusunod. Ano ba ang pinunta niya doon? Kasi doon, yung lugar na yun, walang tubig. Walang maiinuman. Ang hirap. Pupunta pa sila sa ibang-iba, kabilang ibayo para kumuha ng tubig. Alam niyo, pag ginanon-ganon lang niya, oh, talaga namang nabilib ako. Bumilib ako. Abay, maya-maya, siguro mga 15 minutos. 15 minutos. Sinabi niya, ayan, dyan, may tubig dyan. Oh. Yung ano naman, yun namang nagpapa-dowsing eh. Oh. Tandaan niyo yan, tatakan niyo yan. Lagyan niyo ng tubo yan, gawin niyo, lagyan niyo ng poso. At dyan may tubig. Sabi niya, marami na ho kaming beses na humukay dito pero hindi kami nakakuha ng nakakuha ng tubig. Hindi, sigurado ako dyan. Kaya ang ginawa, talaga nung araw din yun, nagpabili ng tubo, mahaba. Hindi noon doon. Bay, kinahaponan. Bumulwak ang tubig. Takak-sigawan ng mga tao. Isipin nyo nga naman. Na-discover yung tubig. Eh, sa totoo lang, wala kang maratagpo. Wala nga sapa. Walang tubig talaga. Ang hirap maghanap ng tubig. Parang ang disyerto, pero marami naman mga puno. Ang disyerto, walang tubig. Kaya yung tubo na yun, yung naging poso, doon na nag-iibig ang buong barangay. Ewan ko lang ngayon, kung may tubig na galing sa mga kagaya ng Nawasa, gano'n. Eh, kung meron na doon, lagi probinsya yon. Pero ang alam ko, ano pa rin, poso pa rin. Ayun, dowsing lang yun. Oh, binayaran siya ng 5,000, umisa na siya. Tinuruan niya ako after that, kung paano mag-dowsing. Kaya ako, nung pag umuwi na probinsya, nagda-dowsing din ako. Parang sumusunod nga naman talaga. Pero wala man ako makita ng tubig. Hindi pa siguro ako kasing galing niya na makita ko yung hinahanap na gano'n. Next, ano pa naman ang kasunod? Ito, may kinalaman sa lunal. Naku. Pagka raw may nunal ka sa dito. At tuluan daw ng luha yan. Naku, delikado raw yan saka. Lalo na kung babae yung may nunal. Delikado raw yung mga lalaki dyan. Pag natuluan daw yan ng luha, pigok. Meron ako kakilala. Meron yan. Alam mo, nakalimang asawa nga yun. Pero hindi mo natigok, naghiwalay eh. Naku po, matitigok nga. Pero meron namang mga babae na talaga naman yatang pagtatuluan ng luha ay nawawala yung kanilang minamahal. Naku, meron pa. Pare, ito, nunal dito. May nunal ka. Ano ba ibig sabihin yan? Yan ay napakatalino mo raw. So, genius kasi may nunal ka rito. Marami ka nunal sa ulo. Yan ang sabi ng mga nanguhulat tungkol sa nunal. Pinag-aaralan ko rin yan. Pero hindi naman ako masyadong nahulog dyan. Dahil nga parang napakasimple. Parang bang mahirap din eh. Kasi pag tinanong na, sino mga pangasawa ko eh? Ano sasagot ko? Hinunal. Kaya hindi natin naging porte yan. Ano pa ba? Yung handwriting. Yung handwriting. Pag sinulat mo rin yung pangalan mo, malalaman na kung ano ibig sabihin nun. Sino ka? Ano mga pangasawa mo? Magiging ano ka? Yun daw, kurbada ng iyong guhit ng mga letra. Nababasa rin ito kung ano rin kurba. Kung tumawing, o patayo, o patumba, may ibig sabihin daw yun. Usually yung pagbabasa ng handwriting, may kinalaman yun sa automatic handwriting. Ano mo yung automatic handwriting naman? Ito naman yung taong nakakapagsulat nang hindi nila alam. Ay susulat yung mga bagay-bagay na hindi naman nila gustong gawin. Basta ay susulat lang. Ayun tawag doon
automatic handwriting. Actually wala pa ako nakikita nun. Pero meron daw talaga. At marami mga kaibang kaibigan ko mga psychic, nakakita raw sila nun na nagsusulat. Hindi naman siya nagsusulat. Parang gano'n. Ano pa? Ito! Kayo ba yung mahilig sa mga horoscope, pare? January, ano ba January? February, March, April. Ano ba mga horoscope nun? Sagittarius, Aquarius, Pisces, Virgo, Leo. Di ba? Kaya nga, yun naman mga nag-aaral na mga between. Yun daw mga between na yan, may mga ibig sabihin. Conforme kung ano araw ka isinilang, anong buwan. Yung daw between na yan, nagsasaad kung anong hinaharap. Kaya naman merong horoscope, nakalagay doon. Sagittarius, mahuhulog ka na yung gabi. Mag-ingat ka. Parang gano'n. Merong iba dyan, talagang puro talaga horoscope yung laman ng kanilang yung kanilang yung collection. Talagang kinukolekta nila yan. At meron ako kakilalang nagbabasa talaga niya. Alam niyo ba na nagbabasa na meron siyang libro ganyan ang kakapal. Naku, talagang kapal, ang liliit pa na sulat. Andun yung mga ibig sabihin ng mga between, mga planeta, constellation, kung ano-ano pa. Andun. Sabi ko, binabasa ko Nakatatlong page pa lang ako, may mga sumakit naman kasi maliliit na sulat Tinanong ko siya yung kaibigan mo. Ako, binabasa mo ba yan? Aba, oo. Sabi ko nakakabisa mo naman. Oo, kabisa ko yan. Kaya nga, nagsusulat ako ng sa isip-isip ko Hindi mo nang naniniwala. May papakain. Isipin mo ganun kalaking libro. Napakarami nakasulat. Matatandaan mo. Mahirap. Pero ewan ko, baka talagang natatandaan niya. Sa akin ako hindi naniniwala. Sabi ko siguro nga baka. Yan yung mga astrology o yung mga nag-aaral na sa mga between. Ano ba? Ito naman. Yung tungkol sa panaginip. Yung mga manghula, gumagamit niyan Mari, napaginipan mo. Hinuhulaan nila yan. Meron niyang isang tao sa Biblia na napunta ng Ehipto. Akalain mo ba na dahil sa panaginip, na-save niya ang bansang Ehipto sa pagkagutom. Kaya nga, ang nangyari, pati yung mga lahi niya, doon na natira. Marami siya kasing hinulaan, talaga namang nagkatotoo tungkol lang sa hula. Perfect halos ang kanyang mga hula pag kinalaman sa panaginip. Marami ngayon yan. Saka maraming sumunod yan. Maraming ibig sabihin ng panaginip. Mababasa mo ito kung ano ibig sabihin ng ganon. Halimbawa, ano ba yung... ito. Tubig. Nawari na nanaginip ka ng tubig. Kung ang panaginip mo raw yung tubig na malinaw, walang alon, ang sabi, ang ibig sabihin nito, maganda raw ang iyong kalooban, mataas ang level ng espiritual. Ibig sabihin, mabuti kang tao. Ngayon naman, kung wari yun namang tubig na pag-inipan mo taka, malakas ang agos o kaya marumi. Kulay brown na o baka itim pa. Kulay itim. Na ibig sabihin daw niyan ito ka magalit. Masamang tao ka. Tira mabuti ang ugali mo. At mababa yung spiritual na paniniwala o gawain. Yan ang ibig sabihin ng panaginip. Napag-aaralan din ho yan.
Kaya pagka nabasa niyo yung libro, pwede na kayong manghula tungkol sa panaginip. Kasi may tatandaan mo lang yung nakalagay doon. O, itong ganun. Nanaginip ka na ganun. O, yan. Ayun na. Ito, ibig sabihin niya. Ganun lang. Pero ito, isa pang ginagamit ng mga manghuhula, psychic, mga feng shui expert, at yung pinakamatindi, ito yung tinatawag na mga mystic o mistiko. Kakaiba ito. Mas malupit ang hula nito. Kasi ito karamihan doon may mga power talaga. Saka sila, ang aral ng mga tatalinong tao, yung mga masataas ang kanilang wisdom. Maraming alam. Mga esoteric philosopher o mga esoteric believer. Talaga namang malalim ang kanilang nalalaman. Ibig sabihin nga pala na esoteric, malalim na kaalaman. Kaya malalim sinabi ko. Marami silang alam. Kaya kapag humula yan, sigurado. Saka yan, hindi basta-basta nang hula yan. Kung gusto ka lang niya hulaan, hulaan ka. Pero kung hindi, no way. Kanya hulaan. Yun naman mga psychic yan, ha. Basta mayroong bayad, pwede na. Kahit maliit lang. Hindi na kailangan ng kung ano pa man. Yun naman mga feng shui, malaki bayad dyan. Ano pa? Tama nga. Ayun! Ito. Itong karamihan ginagamit nila. Pangitain. Ako hindi na ako kailangan dito maging psychic ka, feng shui expert, o mistiko. Kahit ordinaryong tao. Nagagawa ito. Marami nga sa Facebook, mababasa mo may taong nakita raw niya na may mangyayaring paglindol, pagsabog ng bulkan, malawakang pagbaha, tagpuyot, nakikita niya. Tangitay lang yun. Nakita ko isang babae, may lalaki din akong nakita, nabasa sa na talagang nakikita raw niya. Ang problema nga lang nakita niya, hindi naman niya kung kailan mangyayari. Anong petsa? At paano mangyayari? At saan lugar? Hindi niya. Basta nakita lang niya na pangitahin niya lang niya yun. Kaya hindi niya masasabi kung ganon. Nangyari. Yun na, sasabihin niya na, ayun ang nakita ko. Ako maraming ganyan sa ibang bansa. Sa Amerika, sa Russia, yan. Yung mga pangitain nila. Minsan nagkatotoo. Kaya nga lang problema hindi alam kung kailan at paano. Meron dyan nanguhula Hindi siya sa pangitain. Sasabihin, may mangyayari sa isang senador na ganito. May mangyayaring sa artista na ganito. Ano ba yung mangyayari? Wala namang sasabihin. May mangyayari lang kung mamamatay. Hindi mo sasabihin paano mamamatay. Kailan mamamatay. At bakit namatay? Hindi niya alam. Kapag may nangyari ganun, yun na yun. Hinula niya yun Ganun. Yun naman, lumindol. Hinula niya na yun. Pero alam nyo, sa sinabi namin ng mga psychic sa makabagong panahon, ilan lamang nakahula tungkol sa pandemic na ito, itong COVID-19. Ang isang alam po sa India. Ang isa naman sa Guatemala. Yung isang bata naman sa India yun. Sa Guatemala, isang matanda na mga lalaki. Dito, hindi ko alam kung meron. Hindi na nahulaan na meron palang ganyang pandemic. Nahulaan lindol, pagsabog ng bulkan. Nakita ko naman yun. Nagkatotoo naman yung nakita rin niya ng lumindol at sumabog. Totoong nangyari naman. Kaya nga lang, hindi nga alam kung kailan at anong panahon. Saan mangyayari. Basta nagbabala lang, gano'n. Naku, marami pa. Marami paraan ng panghuhula ginagamit ngayon. At ito yung bago kong na-discover na panghuhula. Ito raw yung
puwit ng tao, may mga guhit. At yung guhit na yun, doon nila hinuhulaan yung tao. Ewan ko kung talagang merong guhit ang puwit. Hindi ko naman, hindi ko nakikita. Hindi ako nakakita ng puwit ng iba. Para yung puwit ko hindi ko makita, iba pa. Kayo ba nakikita niyo yung puwit niyo? Siyempre hindi. Hindi niyo alam may guhit pa. Bagay, pagkabata pa, hindi mo, wala ka makikita, pantay na pantay lang. Pero sabi nila may guhit daw. Ngayon paano na kaya nila nababasa yun? Paano nila ito ginagawa? Siguro ganito. O sige, magubad ka na, babasahin ko na yung puwit mo. Isipin mo yun, babasahin mo na yung puwit mo. Hindi ko siguro pag-aaralan yun. Papakahirap nun. Sabi, puwit yung babasahin mo. Marami pa. Meron. Yung isang kaibigan ko, ang ginagamit naman niya, 3 tansan. 3 tasa na iba-ibang soft drinks, brand na soft drinks. Ang ginagawa niya, ginaganon niya. Yan. O sige, manghula ka na. Sasabihin niya. Sabihin naman ng magpapahula. Ako ba'y tatama sa wedding? Naku, hindi ka tatama sa wedding. O yan, sige, buksan mo yan. Binuksan. Kita mo na, talagang hindi. Kasi wala kang pera, bukas, kaya hindi ka makakataya sa wedding. Kaya hindi ka mananalo. Sabi ko sa kaibigan, loko-loko ka rin. Napakahirap manalo doon sa wedding. Alam niyo ba na, loko, ilang kombinasyon yun para masabi mo mananalo yun. Napakahirap. Pero iba nahuhulaan yun Hindi mo, kasi 2 numero lang yan Oo, merong chance na mahulaan yun. Merong paraan na ginagamit. Yung kaibigan ko ba, siya lang ganun. Sabihin niya, puro lahat na hinulaan yun, hindi mangyayari. Totoo naman ganun kung nangyayari. Sipin mo hindi ka mananalo sa wedding. Hindi mo hulaan yun. Ano ba? Kaya nga ito pala, meron palang isang tao nagsabi sa akin. Di ba mamuhula ka? Hindi naman ako nanguhula Pagka gusto ko lang, sabi ko. Sige sabihin natin sige sabihin natin, manguhula, sabi mo tanong niya, di ba ikaw nanguhula? Bakit din hulaan yung mananalo sa loto? Malalo din yung kanyang sinabi. Nakakatawa. Pero medyo mabigat yun. Ewan ko kung masasagot ng ibang manghuhula. Bakit hindi niya mahulaan yun? Dapat milyonaryo ka na. Kasi loto. Totoo po. Yung mga bagay, maraming bagay na hindi pinapakailaman. Lalo na yung mga may kinalaman sa mga kayamanan. Yung loto. Bakit ka? Alam niyo bang may nakalaan na mananalo para doon sa numerong yun? Ngayon, kung papakialaman ko naman, tapos nalaman ko may mananalong numero, tapos pinida ko pa sa iba, ay kawawa naman yung mananalo. Imbis na siya yung mananalo ng 10 milyon, kalahating milyon na lang mapupunta sa kanya. Baka wala pa. Kasi dumami. Pero ang totoo talaga, nakatakda yun. Yun ay karma. Karma niya yun na siya ang mananalo sa numerong yun. Kung papakailaman yun, marami nagtatry ng mga yan. Nakita ko mga psychic, na-try nila. Nakakuha naman sila mga 3-4 numero. Pero yung talagang 6, hindi ko pa nakakalaman yung isang psychic nakahula ng 6 na numero. Pero sa totoo lang, kung talagang gusto mong malaman yung mananalo, maaari. Pero huwag mong papakailaman kasi nakalaan na ang bagay na yon sa mga tao o isang tao na magiging kanya yun. Alam nyo ba, kapag pinakailaman yun,
Ang ibig sabihin nun, pagnanakaw. Hindi ho para sa inyo yun. Para sa kanya yun. At kapag kinuha mo yung hindi sa'yo, isa hong pagnanakaw yun. Ay, nakakatakot yun. Kala natin yung nakaw ganun lang. Maraming paraan yung pagnanakaw. Yung isip ko nananakaw. Yung natawag na mga isinulat nyo nananakaw. Mga babasahin, mga kung ano. Hindi nananakaw. Isa ho, pagnanakaw yan. Kasi hindi ho sa'yo yun eh. Merong taong nakatalaga doon. O kung wala naman. Pero hindi, may mananalo talaga eh. Para sa kanya yun. Pinakailaman mo, hati kayo, dalawa kayo. Isipin mo, kalahati yung kinuha mo, ninakaw mo. Eh, hindi naman sa'yo yun eh. Simple lang yun ba? Yun ay karma. May kinalaman sa bawat tao yan. Maging sa paghula, mayroong kinalaman yung karma. Pero, hindi ko muna natin papaksain yan. Siguro sa susunod na panahon, yan naman ang ating papaksain. Yan tungkol sa karma. Ngayon, dito lang muna tayo sa hula o mga prediction. Paano nangyagawa at paano pangyayari. Di ba? Marami rin. Meron ding mga manghuhula na sabi nga ayaw sabihin yung mga bagay na matitinding mangyayari, magkasakit o mawala yung kanilang hindi minsan nilalaktawan nila yan kasi nga medyo totoo kasi medyo nakaka-tortured kasi yan for example sabihin sa'yo ng manghuhula nako, magkakasakit ka na matindi na maaari magkamatay. Ang tanong doon hindi naman niya sasabihin kung ano yung sakit. Kaya ikaw naman akala mo COVID, hugas ka ng kamay. May ilang araw, isang buwan ka na, wala nga kundi maghugas, mag-alcohol. Pasmado na kami, nanginginig na. Nagkasakit ka nga. Bakit? Nagkasakit ka na pasma. Mahirap din yung pasma, maano rin yun, matinding sakit din yun. Isipin nyo, o kaya matotortured ka, iniisip mo kung ano kaya sakit yun, paano kaya magagamot yun. Naku, baka naman ako matuluyan pag nagkasakit ako nun. Isipin mo, gaano tortured ang ibibigay sa tao nun kapag sinabi mo, maghumula ka ng gano'n magkakasakit ka at maaari ka mamatay. Isipin mo yun. Hindi, baka mamatay agad. Kaiisip. Tortured. Baka magpakamatay pa nga. Ayaw na niyang masira ni ulo. Saka iisip. Kaya kaiingat din sa mga iba nating mga kaibigang mga psychic o mga manghula na ingatan natin yung mga hula natin. Tingnan natin, mamaya may sakit pa sa puso. Yung oras mismo namatay nung sinabi mo yun. Di po ba? Ngayon ganito. Pare kung manghula kayo ng ganon, bigyan nyo ng solusyon. Ano ang gagawin? Meron bang kaligtasan? Sabihin nyo. Alamin nyo. Para naman hindi siya malubhang mangyari kung sasabihin nyo yun. O kaya makaligtas siya. Pero may paraan. Kaya lang, kadalasan karma yun Yung makalahula kasi, nakasaad din sa karma yan ng isang tao. Na mangyayari sa kanya yon na hindi mapipigil kailangan mangyari. For example, yung sabi kasi ganun yung karma. Ayun ang alam nila. Pero may malalim mo ang ibig sabihin ng karma. Kasama natin yun sa buhay natin. Hanggang sa kabilang buhay, kasama pa rin. Yan. At marami pang iba. Sabi ganun naku, masama raw yung mga nanghula na yan, hindi raw sa Diyos. Huwag naman ganyan. Alam niyo ba na kahit si Kristo nagbigay ng hula sa Bible. Ang mga apostoles niya, mga apostol, nagbigay ho yan kung ano mangyayari. Kaya nga meron tinatawag na Apocalypse. Kasulat doon yung ano mangyayari pagkatapos ng mundo.
Diba hula din yun. Ang totoo niyan. Meron pa yung mga sinabi ko yung taong pumunta sa Ehipto dahil lang sa hula ay nalaman niya yung nailigtas niya Ehipto. Hindi ho totoo yan. Hindi ho namang masama yan. Huwag lang gagamitin sa masama. Kasi minsan nanguhula yung iba. Hindi naman pala talaga manguhula. Paano na yung nahulaan niya? Sinabi niya, hindi ka makakapag-asawa. Isipin mong sobrang torture yun. Ang tao, lalo na babae, gusto makapag-asawa. Hindi ka makapag-asawa, alungkot doon, di ba? Wala, iisipin yun. Pagka yung mga gano'n, yung mga wala sugod yun na lang kaya sabihin. Para hindi naman maano yung mind ng tao na yun. Yung kanyang kaisipan. Nako. Marami pa ho tayong didiscuss tungkol sa mga hula-hula prediction. Next time, yung susunod natin siguro yung totoo ba talaga ito? Nakakatulong ba ito? May maganda bang ibinibigay ito sa ating buhay? Kapag ka ba nagpahula ka, yayaman ka. Kapag ka nakita mo yung hinaharap mo, magiging dakila ka. O kapag ka nagpahula ka ba, makikita mo, malalaman mo yung mapapangasawa mo. O marami pang iba. Yan pa yung totoo. Yan ang tatalakayin natin sa susunod. Kaya naman po. Pero may isang bagay lang ako sasabihin. Huwag ko kayong, lalo na sa mga kapwa ko rin manghula, na manghula ng hindi tama. Kaya kung hindi natin alam, kung ano yung tanong niya, sabihin mo natin. Hindi natin alam yung nangyayari. Pero huwag natin tsatsambahan. Kawawa naman ho yung mga nagpapahula. Huwag po tayong gumawa ng masama. Kasi ang pinakamahalaga ho, hindi yung salapi, hindi pera, hindi yung mga material. Ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay ang espiritu mo. Yang kaluluwa. Kaingatan mo, huwag gumawa ng hindi maganda. Mahalin mo. Sikapin mo, huwag na huwag gagawa ng mga masasamang gawain. Dahil, for sure, may langit. Siyempre, may Diyos, of course. Yung pupuntahan ng mga masasama, naku, malupit doon. I-discuss din natin yan kung saan mapupunta yung mga yan at paano. Pero siguro later on, sa susunod sa iba pa natin mga paksa, mapupunta natin lahat yan. Bakit hindi? Pero ngayon, dito na muna tayo sa ulan. Well, ulitin ko, meron kayong 3 katanungan. Yan pwede yan na itanong dito sa ating comment. Doon yung isulat, yung kung may katanungan kayong mga bagay na gusto nyo malaman tungkol sa inyong hinaharap. Kung medyo personal naman yung katanungan nyo, o hindi ko masasagot nyo sa comment nyo mismo, pwede naman natin itong pag-usapan. Marami. Pwede telepono, video chat, at kung ano pa, napakarami na ngayon. Pwede rin sadyain kita, personal. At, ito maganda, wala akong bayad. Libre po ito. Hindi ito kagaya ng pungsoy, kailangan. Meron, alam ko 5,000 yata pag pinungsoy, pinakamababa yun. Lowest price. Ewan ko kung tumaas yun o bumaba. Marami pa. Pero, hindi ko sinasabing dito to. Totoo rin yan. Ang lahat dito sa mundo pagka sinabi ko, totoo, hindi kayo maniniwala. Pero totoo po lahat. Lahat ng bagay sa mundo ay totoo. Pero ang lahat, ilusyon lang. May waga, no? Papaliwanag ko rin yan. Bakit yan?
Well, huwag niyo magkakalimutang mag-subscribe. At syempre, kalabitin yung bell para malaman nyo kung ano ang susunod nating paksa. I-anunso yung ating susunod na paksa. At syempre, pag nagustuhan nyo, huwag niyo kalimutang mag-likes. Sabi, gusto. At, of course, yung comment. Nako! Yan. Huwag niyong kalilimutan. Dahil, isusulat niyo doon yung mga katanungan. 3 tanong lang ha. Baka naman ko, huwag kayong magtatanong ng mga imposible kagaya nung kailan ako makakarating sa Mars. Ako. Huwag ganun mga tanong. Yung mga tanong na gusto. Wala lang. Makakapag-asawa ba ako? Simple. O mga tanong na tama. Kasi baka marami mga kagaya ng kaibigan pala sa Puntasyo wala akong tinatanong. Paka-imposible naman. Pero baka pwede rin sagutin yun. Malay mo, masagot ko yung kung kailan ka pupunta sa Mars. Bueno, hanggang dito na lang po ang ating paksa ngayon. At hanggang sa susunod po. Ito po ang inyong kahuntahan, Kuya Clervio po. Bye-bye!